Praise God. Ang ating pong theme para sa gabing ito is the power of His name. The power of His name. Praise God. So the name of Jesus Christ reveal His relationship to His people. Ipinakikilala po ng kanyang pangalan ang kanyang kaugnayan sa atin. Sabi po ng aklat ng Mateo Kapitulo 1, talatang 21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So in the name of Jesus Christ, mga kapatid, He will reveal His relationship to His people. Nalalaman natin ngayon na sa pamamagitan ng kanyang pangalan, kung ano ang ating magiging kaugnayan sa Kanya. Ano daw po magiging kaugnayan natin sa Kanya? Sabi ng Biblia, mga kapatid, He will be our Savior. Siya ang ating magiging tagapagligtas. Kaya mahalaga na makilala natin ang Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang magliligtas sa iyo. Kailangan makilala ng ating komunidad si Jesucristo sapagkat siya ang magliligtas sa kanila. At kailangan na makilala ng ating bansa ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat si Jesus ang magliligtas sa bansa. Ganon kahalaga ang makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus is the Greek equivalent of the Hebrew name variously rendered as Jehoshua. During the time of New Testament, ang pangalang Jesus ay kasing kahulugan ng pangalang Jehoshua. In the book of Numbers, chapter 13, verse 16. So ipinakilala dyan, mga kapatid, ang pangalang Jehoshua, na ang kahulugan ay katulad ng kahulugan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. In the book of Ezra, chapter 2, verse 2, Jeshua or Joshua in the book of Exodus, chapter 17, verse 9. So makikita natin dyan nakahalintulad ng kahulugan ng pangalan ni Jesus ang pangalan ng Panginoon during the Old Testament time. At hindi po ito aksidente. Ito po ay yung tinatawag na progression, yung pagpapatuloy at pagpapalago ng pagpapakilala sa ating Panginoong Jesucristo. In the book of Acts, chapter 7, verse 45, minana ito ng kanilang mga anak at dinala-dala habang sinasakop nila ang lupain ng mga bansang ipinalulubig sa kanila ng Diyos sa pangunguna ni Josue. Ito'y nanatili roon hanggang sa kapanahunan ni David. So during the time, mga kapatid, ang pangalan ng Panginoon ay nire-recognize as a Savior, tagapagligtas. At ganun din ang kahulugan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Again, in the book of Hebrew chapter 4, ang talata po ay 8, kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan.
So yung tinamasa ng mga tao ng panahon ni Josue ay hindi ganap na kapahingahan sapagkat nagbigay pa ng panibagong kapahingahan. It shows that Jesus, simula pa doon sa lumang tipan, ay nagbibigay ng kapahingahan hanggang sa panahong ito, mga kapatid, ang patuloy na pagbibigay ng Panginoon sa atin ng kapahingahan. Jesus means Jehovah Savior, Jehovah our salvation, or Jehovah is salvation. So in the name of Jesus, nagsasama-sama ang kahulugan ng pangalan ng ating Panginoon sa lumang tipan, kung saan sinasabi diyan na siya ang kaligtasan o siya ang tagapagligtas, siya ang kaligtasan at nasa kanya ang kaligtasan. Amen. If Jehovah in the Old Testament is the Savior, our salvation, and is salvation, how come in the New Testament it is the meaning of the name of Jesus? Kaparehas ng pangalan, kahulugan ng pangalan ng ating Panginoong Yesus. Why? Because the name Jesus reveals His relationship to His people. Ipinapakilala lang ng pangalan kung ano ang kanyang kaugnayan sa kanyang bayan. Kaya si Jehovah sa Old Testament, He is the Savior, He is the salvation. The salvation comes from Him. How come in the New Testament, Jesus is the Savior? Jesus is salvation. Hindi ibig sabihin yan, mayroon dalawang Panginoon sa dalawang panahon. Alam na alam po natin na mayroon lamang isang Panginoon sa buong panahon. Because our Lord Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. So hindi po nagbabago, ha? Hindi po ibang Panginoon ang ipinakilala doon sa Old Testament na Jehovah. At ibang Panginoon naman yung ipinakilala sa New Testament na Jesus. Iisang Panginoon lang yan, mga kapatid, na nagsasabi ng kanyang relasyon sa kanyang bayan, sa kanyang tao. At sa pamamagitan ng relasyon na yan, sinabi ng Biblia, ililigtas niya ang kanyang bayan. The New Testament church identify with the name of Jesus. Alam niyo po ba, mga kapatid, na ang bagong tipang eklesiya ay nakilala sa pangalan ng ating Panginoon. Open your Bible in the book of Matthew chapter 10 verse 22. In the New Testament, the church is identified by the name of Jesus. In fact, Jesus said, we would be hated among all men for His name's sake. Matthew chapter 10 verse 22. Sabi po ni Jesus, mga kapatid, kayo ay kapupuutan ng tao dahil sa pangalan ko. We will be hated by all people because of His name. Kaya tayong mga anak ng Diyos, pinipresent natin si Jesus in our community, in our society, in our nation, and even in other countries. Habang ipinakikilala natin siya, lumalaki naman
ang galit sa atin ng sanlibutan. Why? It is because, sabi ni Jesus, you will be hated. Kayo ay kamumuhian, kagagalitan ng mundong ito dahil sa pangalan ko. Kaya yung pangalan ni Jesus, nakatatak yan sa mga believers. Na-identify tayo because of His name. Kaya yung pangalan ng ating Panginoon ay napakahalaga na atin po itong pinangahawakan at sinasampalatayanan sapagkat ito ang ating nagiging identity kahit pa magalit sa atin ang sanlibutan. So the importance of the name of Jesus in Christian living. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 17, the importance of the name Jesus in Christian living is that in everything we do, we will do all on the name of the Lord Jesus. Gaano kahalaga ang pangalan niya? Sabi ni Pablo sa aklat ng Colosas, Kapitulo 3, talatang 17, ang lahat ay inyong gagawin. Pag sinabi bang lahat, may naiwan? Wala. Pag sinabing lahat, lahat yun. Walang naiwan, kundi lahat yun. Ang sabi po ni Pablo, mga kapatid, in all we do it in the name of the Lord Jesus. Kaya pag kumakain ka, nagpipray ka, di ba? Kapag ikaw po ay aalis ng bahay, nagpipray ka. Kapag ikaw ay dumating sa trabaho, sa eskwela, nagpipray ka, nagpapasalamat ka. Kapag ikaw po ay pupunta sa malayong lugar, nananalangin ka. At lahat ng mga nangyayari sa iyong buhay, nananalangin ka. Because the Bible says, in all you do, sa lahat ng inyong gagawin, gawin nyo yan sa pangalan ng ating Panginoon. Amen? Importante bang gamitin natin ang pangalan ng Panginoong Yesus sa lahat ng ating ginagawa? Yes. Kasi yun ang sabi ng kautos, ng salita ng Diyos, ng Scripture. Yan ang sinabi po ni Apostol Pablo. In everything we do, we will do it in the name of the Lord Jesus. Kapag ikaw ba ay nagpipray ng may sakit, kaninong pangalan ang ginagamit mo? Jesus. Kapag ikaw ba ay nagpapalayas ng demonyo, kaninong pangalan ginagamit mo? Jesus. Huwag kay Batman. Huwag kay Superman. Hindi yun magpapalayas. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. So the use of the name of Jesus is powerful. Powerful. Sabi po ng Mark chapter 16 verse 17 to 18, yung binasa natin kanina. We cast out devils, speak in tongues, receive supernatural power and protection, and pray for the sick, all in the name of Jesus. May iba pa ba tayong pangalang binabanggit? May iba pa bang pangalan tayong sinasambit kapag tayo'y nananalangin sa may sakit? Nagpapalayas ng demonyo? Wala na po, mga kapatid, sapagkat wala na pong ibang makapangyarihang pangalan, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Only in the name of Jesus, there is power. Sabi po ng James chapter 5, verse 14. Aklat ng Santiago, Kapitulo 5, talatang 14. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Kaya wala tayong ibang pangalang alam
na magpapagaling ng may sakit, magpapalayas ng masamang espiritu, kundi ang pangalan ng ating Panginoon. In fact, signs and wonders, we pray and make requests, we gather and baptize in the name of Jesus Christ. Acts chapter 4 verse 30, John chapter 14 verse 13 to 14, 16 and 23, Matthew chapter 18 and verse 20, and Acts chapter 2 verse 38. Ano po yung sinasabi diyan, mga kapatid? Ang sinasabi diyan, mga kapatid, signs and wonders. We pray and make requests. We gather in the name of Jesus. Tayo nagkakatipon ngayon. Sa kaninong pangalan tayo nagkakatipon ngayon? Sa pangalan ninong Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen? Nagaganap ang mga signs and wonders at idinudulog natin ang ating mga prayers, mga petitions, mga requests sa kaninong pangalan? Sa pangalan ni Jesus. Imagine how powerful the name Jesus is. Gaano kamakapangyarihan ang pangalan ng Panginoon. And even in the baptism, water baptism, Acts chapter 2 verse 38, ang sabi diyan, repent and be baptized, any one of you, sa kaninong pangalan? In the name of Jesus. Kaya sinusunod natin yan. That is the apostolic way of water baptism. Wala pong ibang kilala ang mga apostol na pangalan na kanilang ginagamit during the time na sila'y nagbabautismo. They only use the name of Jesus. Why? This is the reason. Pakinggan nyo, mga kapatid. Sabi ni Peter, repent and be baptized, any one of you, in the name of Jesus. Why? For the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the remission of your sin. Ibig sabihin, kapag ang isang kandidato binautismuhan sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang kasunod niyan, sabi diyan, for the remission of your sins, sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Ang tanong, pag hindi binautismuhan sa pangalan ng Panginoong Yesus, napatawad ba ang kasalanan? Huwag niyo na sagutin. Pero sabi ng Biblia, if a person was baptized in the name of the Lord Jesus Christ, his name or his sins will be forgiven. Patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Yun ang dahilan why we use the name of Jesus. Mga kapatid, sabi pa riyan, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Bakit matatanggap ng mga binautismuhan sa pangalan ng Panginoon ang Espiritu Santo? Si Pedro ay may kaalaman, buhat sa Panginoon. Puspos ng karunungan ng banal na Espiritu. Alam niya sa kanyang sarili, ito ang pangungusap ng Panginoong Yesus. Na once ng isang mananampalataya ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon, then he will receive the gift of the Holy Spirit or the Holy Ghost. Kaya yung mga alagad ni Juan Bautista na nakasalubong ni Pablo,
Sabi ni Pablo, sa kaninong pangalan kayo nabautismuhan? O sa kaninong paraan kayo ng bautismo sa tubig nakaranas? Sabi po nila, sa bautismo ni Juan Bautista. Sabi ni Pablo, ang bautismo ni Juan Bautista ay bautismo ng pagsisisi. Narinig nyo na ba ang banal na espiritu? Mula nang kayo ay sumampalataya. Sabi nila, hindi pa. Di namin alam na mayroong banal na espiritu. So anong ginawa ni Pablo? Sila po ay binautismuhan na muli sa pangalan ng Panginoong Jesus. And right after that, they received the gift of the Holy Spirit. Sila po ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Kaya importante mga kapatid, yung bautismong tinanggap sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. There is a question that says, why not in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit na sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 28, verse 19? Bakit hindi daw ganon? Pastor, bakit hindi mo binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo? Gaya ng sinasabi ng Matthew chapter 28, verse 19. But even the Matthew chapter 28, verse 19. Sige, puntahan niyo po yung Matthew 28, verse 19. Puntahan niyo po. Kahit pa ang aklat ng Mateo Kapitulo 28, talatang 19, may binabanggit doon na dapat nating makita. Sabi doon, mga kapatid, baptize them in the name. That is singular. Hindi in the names, which is plural. So, merong isang pangalan na dapat gagamitin. And another question is, the baptism in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Sabi diyan, think about it. In baptizing according to John the Baptist, Matthew chapter 3, verse 11, only Jesus, sabi po ni John the Baptist, only Jesus can baptize us with the Holy Ghost. Ganon ka-importante. Kapag binautismuhan ka sa pangalan ng Panginoong Yesus, only Jesus can baptize you in the Spirit. Kaya importante yung paggamit ng pangalan. Pastor, bakit may nagbabautismo ng Father, Son, and the Holy Spirit? Pinalitan nila during the 2nd century. Nasa mga kasaysayan yan. Puntahan nyo yung Google nyo. Makikita nyo. They changed the practice. The apostles baptized people in the name of Jesus. But these believers in 1st and 2nd century changed the baptism in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So sila pala nagpalit. So ano susundin natin? Yung tradition na sinimulan during the 2nd century? Or yung practice ng mga apostol na sinimulan during the book of Acts? No. Kaya tayo mga kapatid, we align ourselves in the practice of the apostles. Not in the practice of the 2nd century bishops and pastors and priests. Na alam natin, during that time,
the Roman Catholic ang makapangyarihan. So if that will be their practice, sa kanila na lang yan. Binago nila, so be it. But we will remain in apostolic practice. Alam niyo mga kapatid, during the 1500s, nagkaroon ng tinatawag na Reformation. Lumabas ang mga pari sa Roman Catholic. Nabuo yung mga tinatawag na Protestant churches. Pero kahit yung mga Protestant churches na yan, banggitin nyo lahat ng pangalan, they remain in the doctrines of the Roman Catholic. Nanatili sila doon. Hindi naman sila nabago eh. While we apostolic, we practice the practices of the apostles. Hindi ho tayo protestante. Hindi ho po tayo. Hindi po tayo protestante na nanggaling sa hanay ng mga Katoliko. No. Tayo po ay galing sa mga apostolikong pananampalataya na nag-ugat sa aklat ng ng mga gawa, aklat ng mga gawa. During the book of Acts, we align ourselves to them. Hindi sa mga protestante na ang doktrina at mga katuruan ay galing din sa mga Katoliko. No, hindi po tayo galing doon. Meron nga isang denomination eh. Inalis lang yung mga figura. Pero yung kanilang kasuutan, kanilang gawi, kanilang tradisyon, Katoliko pa rin. So that means, doon pa rin galing ang kanilang mga teachings. So ang mga apostoliko, mga kapatid, naniniwala in the mighty name of the Lord Jesus Christ. So, it is not Father, Son, and the Holy Spirit. Kasi pag sinabi mo yon, plural yon. Eh, ang tinutukoy singular eh, in the name. Kung singular, kaninong pangalan yon? Sa pangalan yon ng ating Panginoong Yesus. Sapagkat walang bautismo sa Espiritu kung hindi sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po yan ng Matthew chapter 3 verse 11. So, bakit importante ang pangalan ng Panginoong Hesukristo? Ang sabi po ng aklat ng mga gawa, Kapitulo 4, talatang 12, neither is there salvation in any other. Wala daw pong kaligtasan sa kanino mang pangalan. Kanino lang pangalan ang may kaligtasan tayo? Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Di ba? Kung bakit sinabi ng Biblia, sa binasa natin kanina, in all you do it in the name of the Lord. Tapos pagdating sa pinakamahalagang bahagi ng pananampalataya natin, yung bautismo, hindi pangalan ng Panginoong Hesus ang ginagamit ng iba. Pag nag-pray sa pangalan ni Jesus, pag nagpalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus, pag nagpanalangin sa may sakit sa pangalan ni Jesus, lahat sa pangalan ni Jesus. Pagdating sa bautismo, sasabihin nila, hindi, mali yan. Dapat in the name of the Father, the Son. Bakit ayaw ninyo sa pangalan ng Panginoon? May nililihim ba kayo? Ayaw nyo ba kaming maligtas sapagkat sinabi ng Biblia, repent and be baptized, any one of you, for the remission, or in the name of Jesus, for the remission of your sins. Your sin will be forgiven if you will repent in Jesus Christ. Bakit natin i-exclude yung pangalan? And there is no other way of salvation, only in the name of Jesus. Ang nakakapagtaka, bakit sinasabi nilang mali kayo? Dapat Father, Son, and Holy Spirit ang bautismo. Samantalang
dito sa Biblia, nakita natin walang kahit na isa na binautismuhan sa Biblia sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Wala kahit isa. Ang lahat ay nabautismuhan ng mga apostol sa pangalan ni Jesus. May nililihim to, mga kapatid. May tinatago itong ating mga akala natin, kabaro natin. They do not want us to be saved. Why? Kasi sa baptism pa lang, nililigaw na tayo eh. Baka pagdating ng oras, ibang Panginoon na itataas ng mga yan. So there is a very important thing na dapat natin maunawaan. Sabi ng Philippians chapter 2 verse 9 to 10. Wherefore, God also hath highly exalted him. So si Jesus Christ, mga kapatid, siya ay itinaas, ipinarangalan ng higit sa lahat. The name of the Lord Jesus Christ was exalted. Di ba? Alam nyo, minsan si Pastor Alisa ang hilig manood ng mga history film sa TV. Yung mga unang Kristiyano, lumalaban sila sa digmaan, pumapatay ng libo-libo, daang-libong tao, gamit ang cross. Dala-dala nila yung cross. Bilang pagpapakilala na sila daw ay Kristiyano. Pero pumapatay ng libo-libong mga tao. Bata, matanda. Pero dala-dala nilang sign cross. Sino tong mga mamamatay taong ito? And in that history, you will see, they are the Roman Empire. Na kunwari Kristiyano, pero nananakop ng mga bansa, pinapatay ang mga tao sa mga villages. At baka hindi ninyo alam sa kasaysayan, itong mga reformers na tumiwalag sa Catholicism, nagtayo ng kani-kanilang mga kaharian, empire, itong mga reformers, maging sila nagpundar ng mga sundalo para idepensa ang kanilang mga sarili at pinatay ang sinumang mga kalaban nila. Nung sila ang nakakuha, tumiwalag sa Roman Empire, pagdating doon sa England, naging isang simbahan doon, sila ang nagiging makapangyarihan sa hari, at kung ano ibulong nila sa hari, gagawin ng hari. Ganon din ang ginagawa nila. Binubulong nila sa hari, kalaban natin yan. Hindi katulad natin yan. Pinapapatay po nila ang mga ibang mananampalataya na hindi nila kasama. But they are Christians. Mga protestante na humawak ng mga pamahalaan, take over yung pamahalaan, pero ginaya lang nila ang ginagawa ng kanilang pinanggalingan. Yan ba ang mga totoong Kristiyano? Baka hindi ninyo alam yan. Ang lalaki ng simbahan ngayon yan, ng mga denomination na yan, ng mga believers na yan. But in their history, they killed thousands, thousands of people in the name of the cross. Bakit? Kasi mali nga yung direction na tinahak eh. At nasaan yung mga apostolikong pananampalataya, Pastor? Parang hindi nakikita sa kasaysayan. Nandoon sila, mga kapatid. Pinatay din sila ng mga taong to. We have this account. Yung mga apostolic believers, pinatay din sila ng mga taong ito. Tapos ngayon, tignan nyo, naglalaki ang mga simbahan.
nagpapalaki ng mga imperyo, pero walang pakialam sa maliliit na simbahang gaya natin. Why? Kasi hindi naman talaga yun yung isip nila eh. Ang isip nila is na-twist na sa maling kasaysayan. But you, brothers and sisters, who knows everything about the name of the Lord Jesus, magpapatuloy kayong maglilingkod sa Kanya ng buong katapatan. Wala kayong kasaysayan ng pagpatay, kaya huwag kayong pumatay. Ang mga ninuno natin ang pinatay. Ang mga ninuno natin ang pinarusahan, kinulong at pinahirapan. Pero hindi sila nakipagdigma. Hindi sila lumaban para makipagpatayan. They all give unto the Lord the vengeance or the vengeance. Yung paghihiganti, binigay nila lahat yon sa kamay ng Panginoon. Nung si Jesus ay dumating sa Hades, noong panahon siya ay namatay ng 3 araw, bumaba ng Hades. Nakita niya doon yung mga pinatay nung unang panahon. Anong sabi nila? Panginoon, kailan mo kami gagawaran ng hustisya? Amen. That means yung mga pinatay sa pangalan ng Panginoon, though they are crying for justice, ang kanila pong paghihiganti ay nasa kamay ng Panginoon. Time will come, Jesus will again come to this earth. Muli siyang babalik. Muli siyang babalik hindi na bilang tagapagligtas, kundi bilang hukom. Huhukuman niya na ang mga nagkukunwaring alagad niya. Mga nagkukunwaring Kristiyano. Kahit sino pa sila. Sabi ng Biblia, may lumapit sa Panginoon at nagsabi, Panginoon, nagpalayas kami ng mga masasamang espiritu, ng mga demonyo sa iyong pangalan. Nagpagaling kami ng mga may sakit sa iyong pangalan. But Jesus said, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo, mga gumagawa ng kasamaan. Yung akala nyong kapatid nyo, kasi kaparehas natin, sumasamba kay Jesus. Yung akala nating kapatid natin na nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero ang tawag ni Jesus sa kanila, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mga mamamatay tao. Sabi ng Biblia, mga kapatid, this thing will happen when we call on the name of Jesus in faith. Kapag tinawag daw po natin ang pangalan ng Panginoon, ang may pananampalataya, sabi ng Biblia, when we speak the name of Jesus in faith, Jesus Himself is actually present and begins to work. Kapag tinatawag natin ang kanyang pangalan ng may pananampalataya, siya mismo ay naririyan para gawin ang kanyang kalooban. Kaya kapag tayo po ay lumapit sa kanya ng may pananampalataya, mga kapatid, huwag kayong magdalawang isip. Gagawin ng Panginoon ang kanyang kalooban. The Bible prophesied that the Messiah would come, would declare the name of the Lord. Jesus declared that He manifested the name of the Father. How did He manifest and declare the Father's name? And what did this prove? Sabi po ng John chapter 14, verse 10 to 11, He did so by unveiling the meaning of the name through the works that He did, which were works of Jehovah. So please open your Bible in the book of John. Basahin natin sa Tagalog yan. 1 Kapitulo 14, talatang 10 hanggang 11. Sabi po riyan, mga kapatid, verse 10 to 11, the book of John chapter 14.
Hallelujah. Sabi po rito, hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Yung ginagawa ng Panginoong Yesus ay ang kalooban ng kaniyang Ama. Kung hindi ka naniniwala sa Panginoong Jesucristo, maniwala ka sa kanyang ginagawa. Sapagkat lahat ng kanyang ginagawa ay ang ginagawa ng Diyos. Amen. So pinakikita lang yan, mga kapatid, na habang ang kanyang pangalan ay ating pinapanatili na ginagamit, nararanasan mo ang kanyang kapangyarihan. If you will stop using the name of Jesus, that will be the beginning na mag-i-stop na rin ang kapangyarihan sa iyo. Kaya dapat lang masanay tayo sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen? Masanay tayo sa pangalan ng ating Panginoon because there is power in His name. Amen? Kapag tayo po ay nananalangin, manalangin tayo ng buong paniniwala, buong pananampalataya sa Kanya na ating Panginoon. Kapag kayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok, hindi kayo kayang iligtas ng anumang pangalan. Pero sa pangalan ng Panginoong Yesus, ililigtas kayo sa pagsubok. Magulo po yung isip ninyo. Hindi nyo alam kung ano ang magiging pagpapasya ninyo. Sa inyong panalangin, magtiwala kayo sa pangalan ng ating Panginoong Yesus at i-guide niya kayo sa inyong pagdidesisyon. Because Jesus is the truth. Siya ang katotohanan. Kaya yung nais ninyong maintindihan, ipapahayag ng Panginoon sapagkat siya ang katotohanan. Kayo'y naliligaw ng landas, tumawag tayo kay Jesus, lumapit tayo sa Panginoon, i-guide niya tayo sa tamang daan sapagkat si Jesus ang daan. Amen? Siya po ang daan. Hindi tayo makapupunta sa ating paroroonan kung hindi natin makikilala ng lubos ang Panginoong Yesus. Kaya ang mga reliyon na nagpapakilala ng kanilang reliyon at hindi si Jesus, hindi ang Panginoong Yesus, nagkakamali po sila. People will perish because no religion can save. Only the name of Jesus. Why? Because He is the way. Siya po ang daan. If you want eternal life, buhay na walang hanggan, si Jesus lang ang makapagbibigay nun. Hindi anumang reliyon. Kahit mawala ka dito sa amin, lumipat ka ng tahanan, napunta ka ng ibang trabaho, nawalay ka dito. Hindi ibig sabihin nun, nawala ka na sa katotohanan. Nawala ka na doon sa taan. At wala ka ng buhay na walang hanggan. No, as long as ikaw ay may relasyon sa Panginoong Jesucristo, the promise will remains to you. Makikilala mo siya at siya ang mag-aakay sa iyo sa katotohanan. Kaya mga kapatid, hindi po pwersahan ang pagbabago. Idinadaan natin yan sa kamay ng Panginoong Yesus. Amen? Siya kasi ang may kakayahan na baguhin ang ating kaisipan, baguhin ang ating lakad. Sino ba naman tayo ngayon dito? Di ba dati rin tayong mga makasalanan? Dati rin tayong mga wala sa direksyon ng Diyos?
Pero nung makilala natin ang Panginoong Yesus, binago tayo ng Panginoon. Inakay niya tayo sa kanyang kalooban. At mapapahamak pa ba tayo? Tayong mga anak ng Diyos, hindi na po. Sabi ng Biblia, walang makakaagaw sa aking kamay sa mga anak niya. Wala na po makakaagaw sa atin o sa iyo sa kamay ng Panginoon. Safe tayo kay Jesus. Amen? Safe tayo sa ating Panginoong Yesus. Wala po tayong ikakabahala. Wala tayong ikakatakot sapagkat pinangako ng Panginoon ang ating safety. Tiniyak niya at ginarantiya niya sa atin na hindi na tayo mapapahamak. Mga kapatid, naglilingkod ka sa Panginoon, sumusunod ka sa kanyang kalooban, magpatuloy ka. Huwag mong talikuran ang pribilehiyong ito. Huwag mong talikuran ang pagkakataong ito. Magpatuloy ka. Sapagkat sa huli, makikita mo, pagpapalain ng Panginoon ang nagpapatuloy na naglilingkod sa Kanya. Amen? Nasa tama kang direksyon. You are serving the true God. You are serving the life giver, the eternal life giver. You are in the way. You are in the truth. You are in the eternal life giver. And that is the Lord Jesus Christ. Amen. So maging matatag, maging kumpiyansa sapagkat ang Panginoong Yesus ay tunay na nagliligtas. Ano man ang problema mo, kapatid, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ano man ang mga pinagdaraanan mo, there is always power in the name of Jesus. Kaya niyang wasakin ang gawa ng kaaway. Kaya niyang basagin ang anumang mga mali sa ating pagkatao. Kaya niya tayong baguhin. Kaya niya tayong ihulma ayon sa kanyang kalooban. As long as you believe in the mighty name of the Lord Jesus. Amen? So hindi na natin panghihinayangan pa ang tayo ay napabilang sa bayan ni Kristo. Hindi na tayo manghihinayang pa na tayo napabilang bilang mga anak ng Diyos. Sapagkat tiyak ang tagumpay sa mga anak ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Handa na ba tayo maglingkod ng tapat sa Panginoon? Ay pong natay tumayo, mga kapatid.